naputulan ako ng hose ng sa coolant. Nako, kulang. Dalawa agad yung naputol. Sa plastic kasi siya naputol eh. So yun, good morning guys. At nandito pa rin ako sa Kelowna BC. So oras ngayon dito ay 6 pa lang ng umaga. So ang deliver ko dito ay 7. So kagabi ko pa siya hinahanap yung unloading dock nila. Hindi ko makita. So akala ko dyan sa pintong yan, but nilakad ko siya kanina. Naglakad ako kaninang medyo madilim-dilim pa, mga around 4. Mayroon palang dock doon sa kabilang building. So mangyayari ngayon, iikot ako rin sa kabila para ma-unload. So wala pa kasing tao. Problema ko, hindi ako makakalabas kasi may nakaharang ng mga, kagabi wala pa yan eh. Yun, ang ganda ng ano. Yan yung taniman ng mansanas, yung taas na yun. Dati dyan ako pinipick up. Nasa refrigerated trailer pa ako. So yun yung mga taniman ng mansanas, ubas. Dito sa BC ang mga marami mga taniman, tsaka yung gawaan ng mga winery. So iniisip ko, kanina ko pa iniisip paano ko lalabas kasi may nakaharang na trailer. But may sign siya na no parking both side. Pero pinarking nila, nakaharang sa gate oh. So problema na nila yan. So yun, mag-check lang muna ako ng langis ko, then magpaandar, then magkape para naka-warm up na siya bago ko siya pandarin. So kung kayo ay may mga sariling truck, i-warm up nyo muna yung truck nyo bago kayo lagi mag-start mag-drive. Why? Kasi yung langis ay hindi pa ganun ang hindi pa umaangat sa makina. Kaya mga makina hindi tumatagal kasi yun nga, ang mga sasakyan natin ay depende sa gumagamit at depende sa nagbe-maintenance. Kung magaling kang mag-maintenance, tatagal ang unit mo kahit pa inaabuti ng ilang kilometers. So ang tips, antayin nyo muna umangat yung gauge, yung water temperature or yung oil pressure na mag-normal bago kayo mag-start mag-drive. Kasi pagka dinrive nyo, syempre mapupwersa yung makina kasi mag-i-engage na yung transmission, babatak na ng mabigat ng load. So kayo din ang problema. So yun lang, konting tip lang sa pag-owner operator or sa mga mag-start pa lang magsasakyan. Yung mga first time pa lang, yung mga nag-aral, yung sa mga may sasakyan na, alam niyo naman na yan. At kasi yung iba nakikita ko karamihan start and go. So hindi po ganoon ang paggamit ng sasakyan. Alagaan po natin ng mabuti. Kasi yan ang nagdadala sa atin sa pagka-truck, ginagamit natin sa paghahanap buhay. Ang private na sasakyan natin, mga kotse, pick-up, SUV, ginagamit natin papunta ng trabaho. So alagaan natin mabuti yung ating mga unit, mga sasakyan, personal use man yan or panghanap buhay. Kasi yun, karamihan dito yung mga ibang lahi, ganun ang ginagawa, start and go. Sabi nga, kasi lalo mga nagmamadali. So, ang tips para di ka magmadali, gumising ng maaga and do your things. Huwag tayong lagi nagmamadali kasi sa pagmamadali, doon tayo nagkaka-aberya o nagkaka-problema. Kaya yun lang, konting tip lang. So meron pa akong 1 hour
bago sila mag-open, bago mayroon ng empleyado. So ang gagawin ko ay mag-start muna ako ng aking truck, mag-warm up. Then bago ako mag-start na dalhin doon sa kabila, kasi nandun yung unloading dock. Hindi ko napansin kagabi kasi yun nga, antok na ako. So yan, check upin muna natin tong ating unit. Kagabi, kahapon pala dito malakas ang ulan, puro ulan kasi dito eh. Yan, napakamudumi ng aking makina oh. Yan na nalilinis. So yan. So kunin ko lang yung aking pamunas ng langis. Kasi pagbalik ko nito ng Winnipeg, naka-schedule na to ng oil change kasi medyo naman pa siya doon sa certain na dapat na magpapa-change oil ako. So dapat ako na lang mag-change oil, but meron akong kailangan gawin sa bahay, mas importante. Ito naman pwede ko naman ibayad to kasi mas mura to. Mas murang ibayad to compare sa ipagagawa ko doon sa bahay ko na gagastos ako ng malaki. Kasi meron akong project doon sa aking backyard. So yan. Ganda pa lang is nasa level pa. Maitim na. Then yun, papa-reseal ko kasi yung oil pan. Pabababa ko kasi merong sign ng leak. Hindi naman siya tumutulo, pero kailangan na nating agapan para hindi lumala. Kasi ayoko nung may mancha-mancha. Kasi nung huli kong chinensure to, may nakita ko mga sign ng leak dyan sa may around ng oil pan. So ayan, ito palit na rin ito, filter. So ito yung coolant, level pa naman, all goods pa. So yun, let's start it and warm it. Yan yung truck ko, total kilometer is 1.1. So engine hours is 16,207 engine running hours. So yan, i-warm up muna natin. So ang dami ng tinakbo, 1,141,059 kilometers. Hindi pa nare-rebuild ang engine, at wag naman sana umabot sa ganong punto. Kaya kailangan alagaan natin mabuti. So yan, ito yung sinasabi ko. Ito yung water temperature. The best is pangatin nyo muna siya ng konti, kahit doon ibabaw ng para may magano man lang yung temperature. Tapos yung oil pressure kailangan magno-normal yan, nandito sa 30, normal oil pressure. So it means nag-circulate na or nag-pump na ng maganda yung oil sa loob ng makina. So yan, okay naman yung hangin, nagbe-build, hindi naman siya naubusan ng hangin while nakapark. So yan, nagpuno ako sa Calgary, so puno pa rin hanggang ngayon. So ang consumable ko ay 7.7 miles per gallon ang fuel consumption ko sa mountain. Yun. So yun lang, at yun nga, konting tip lang. Sana makatulong, at sana subukan nyo, walang mawawala. Pero nasa sa inyo pa rin na may-ari ng sakyan kung susundin nyo hindi. Yung akin na is tip lang bilang isang owner operator, at medyo
Hindi ko naman sinasabing may alam sa pagkagawa sa sakyan, kasi nag-aaral naman ako ng automotive, but hindi ko siya masyado nagamit. Although nung dumating ako dito, unang trabaho ko talaga is sa shop. Nag-ano kami rito kasi dito, more on dito kasi hindi kagaya sa Pilipinas, overhaul, repair. Dito kasi puro palit. Pero meron ako dyan sa mga vlog ko, sa preview, sa kung gusto nyo balikan, meron ako dyan, meron akong mga ginagawa rin sa kanya, ina-upload ko rin dyan. Then yun, meron din akong in-overhaul na isang makina. So mas makakamura naman kasi pagka yung overhaul niya lang. Ang problema, mas makakamahal naman sa labor, kasi dito per hour ang labor, may kagaya sa atin. Kaya ayan, all good. All good. So yan, samahan nyo na lang ako mamaya. Lilipat ako sa kabila. Inaantay ko lang makalis yung trailer doon para makabuelo ko. So yan guys, habang nag-aantay, yung routine breakfast, saging na saba. Ito yung mga frozen dito nabibili sa mga Filipino store. So saba, sabi nga saging pang paganda ng kutis. Ito yung pinibreakfast ko. Hindi kasi ako nag-heavy breakfast, kasi pag nag-heavy breakfast ako, minsan nag-heavy breakfast ako, ayun, pagka na-late na ng gising, yung brunch na. So pagka ganito kasing maaga, ang oras pa lang is 6:40 pa lang dito, 6:40 pa lang. And yun, kasi mas masarap kumain pagka yung sa lunch, kasi yun nga, nakakantok. So nandito na yata yung ito na, Creative Doors. So yun, check ko muna. Kaya nga no, yung saging na saba, then meron akong kape, breakfast, sarap sa umaga, lalo kung kapeng barako. Sa amin sa Quezon, Batangas, kapeng barako. So, siguro pagka makakauwi ako Pilipinas, magdadala ako ng pabalik ng kapeng barako, para lagi ako may baong kapeng barako sa biyahe. Parang nilabog saging. Nung maliit kami, yung nalagyan pa namin to ng yung nido. So dumating na dumating na isang tao rito. So hindi ko lang kung siya magre-receive or what, or empleyado lang. So problema ko kasi hindi pa kasi ako makalabas, kasi nakaharang pa rin yung trailer doon sa labas. Diskarte ako lang siguro mamaya. So yun guys, at ang gagawin ko, mag-a-adjust ako ng axle all the way to the front para madali ako makapasok doon sa kabilang side, kasi mahihirapan akong lumiko. So adjust ko siya all the way sa harap. Kailangan paharap. Adjust ko siya paharap. So yan, all the way front ko siya para madali ako maka-turn, kasi pagka naka-atras kasi may iiwan yung trailer pagliko. Kasi tight yung likuan doon paglabas, kung ano may mga tando pa yung trailer. So let's see, nakakaliko ako. So magbabagal na lang ako papunta rin sa kabila. So hindi ko lang kung makaka-turn ako rito. So I don't know. So kasi yung tight turn kasi problema. Itong problema ko ngayon, busy na ngayon dito.
kalsada. Yun ang problema. Nakaharap kasi dito mga truck. Makapasok naman siguro. Hindi naman sasakyan. Kaya maganda pagka nakaabante yung axle eh. Kung naka-atras yun, sasabit na yun doon sa gutter. So, buti na lang. Kaya kailangan gamitan talaga ng diskarte. So, doon ako mag-unload sa dock na yun. So, ako rito. Idadak ko na doon sa unloading dock. So narito lang pala yung unloading dock nila, nasa looban pa. So ano pa lang naman eh, 6:54. So meron pa ako 6 minutes. So nakikita nyo naman na diskarte lang ang pag kung mga masisikip or tight. Kailangan pag-aralan nyo muna bago kayo gumalaw para makaiwas tayo sa makasagi, makasabit o maka-aksidente. Ayun ba? Ito yung dock nila oh. Ayan, yun yung loading nila. So maglalagari ako doon. Takot-takot na naman lagarian to. Ang gawin ko, buksan ko muna yung pinto, then tight ako doon, then atras. So maganda lang siya nga nakaabante yung axle para makabali ako doon, pumalo yung trailer papunta doon. So yun, let's see. Kuha ko yata ng isang atras. Bibiling daw, sabi niya, bibiling. Paluin pa natin yung trailer sa kaliwa. Tukod siya, tukod.
abante pa. Isang abante pa. Uy. Biglang lubog. Takot na lagariin. Ayan guys, oh. Tingnan nyo. Nakikita nyo ba? Nasa side lang. Hindi natin pwedeng madaliin. So yan, napaka-tight kasi nung atrasan. Yung kita niyo yung marka ng gulong. Halos dumikit na ako sa basurahan. So yan, dyan siya unloading. Side lang kasi. Then walang masyadong room dito para idikit doon, kundi maglagari. So yun, naka-atras naman. Nakasagad lang ng abante yung aking axle para mamaya paglabas ko rin doon, bubelo lang ako rito para makaturn doon sa kabila ng labas. So yun, ang karga ko yung mga garage door na i-unload dito sa ano to, yung mga garage door. So yun, tingnan natin dito, makita ko sa inyo. So yun, yan ang mga load natin, mga pinto ng garahe. Ito may sako po, mga parts, garage door parts. So yan, so yun, mamaya na lang at i-unload na nila maya ng konti. So yan, kapalubog na siguro pag nag-snow to, ang hirap. So yan, kita tayo ulit mamaya. So nakatapos na ako dito sa delivery ko. So babalik na ako ng Calgary. So nangyari, yung load na di-deliver ko dito sa Kelowna is meron pang load na Calgary. So hindi nila na-unload sa Calgary. But ito kasing trailer na to, hindi naman ako ang nag-deliver nito sa Calgary. Pinakiusap lang sa akin. Kasi yung load na nito ay nag-deliver siya sa Winnipeg, then Regina, then Saskatoon, then Edmonton, then Calgary. So yung Calgary hindi na-deliver, pinadiretso sa akin sa Kelowna, hindi na-update sa system. Ang akala nila na-deliver na. But kahapon ko pa kasi sila tinanong bakit mayroon pang paperworks to Calgary, and sabi na-deliver naman na daw. So hindi updated yung system, ang alam nila na-deliver na. Kaya pinadiretso ako ng Kelowna. Then na-surprise ako nung pagbukas ko ng pinto ng trailer, nandun pa yung load, may nakalagay na Calgary. So yun, ang magagawa, sabi nga, tao lang nagkakamali. So yun nga, kasi minake sure ko sa kanila na it wasn't my fault, because nag-ask ako kahapon bago ko umalis ng Calgary Terminal. So yun, playing safe ba? Kaya dapat bago tayo humila ng mga trailer, kailangan make sure na tama at correct information yung mga ginagawa natin sa trabaho para di tayo magka-problema sa biyahe, magka-aberya sa trabaho. So yun, at
uulan na naman, so hindi ako makakapagpalipad ng drone kung saan man ako nagbabala kuminto, para naman makita nyo yung view dito sa BC. Kasi last time na bumiyahe ako dito nagpalipad ng drone is yun nga, yung nagpasyal kami rito, nakasama yung aking mga bata saka yung aking wife. So let's see, tingnan natin sa bandang pababa na ng BC. So yun, samahan nyo akong bumiyahe pabalik ng Calgary. So kailangan ko munang ilabas doon, ilayo ko sa kabilang side para makaliko ko rito sa aking lilikuan. Kailangan maglagari. Maglagari tayo para tayo makapasok. May poste kasi. So yung axle ko is naka-abante pa rin, para pagliko ko dito sa building hindi siya sumabit. Kailangan natin mag turn ng malayo, kumain ng malaki kasi masikip to, masikip. Kaya para medyo malayo yung likod ng trailer, abante. See, tumayo siya. Diskarte ba? Diskarte. Yan. Kasi masikip to eh. Masikip tong area na to. Tamo, kung merong kotse doon, sasabitan ko. May nakapark. So para ano, balik ko na siya sa daan. So ako na sana kasi meron pa nga palang nakapark doon sa harap na trailer. Kailangan ko muna makalabas dito bago ako mag-adjust ulit. Kailangan ibalik ko sa 41 feet kasi yun ang legal adjustment dito sa Canada. Kailangan naka 41 sa center ng trailer axle. Masikip pa rito na siguro sa paglabas. May nakaparada dito eh sa unahan ko eh. Aray, sigurado lang ako, tigil ako dito sa truck stop para i-adjust. Adjust dito eh. Adjust. Pwede na lang siguro sa kabila. So yun, ibabalik ko muna siya sa 41 kasi naka all the way front siya. So yan, nakikita nyo naman sagad. So adjust ko lang siya sa 41 para hindi rin masyado malikot. 41, ito yung marking ko, 41. So para hindi siya masyado malikot, tsaka baka mahuli tayo sa timbangan eh. Kasi ang rules dito ay 41 feet ang overhang, not more than. So kailangan nating illegal bago tayo tumakbo, bago tayo dumana or tumawid sa timbangan. Mahirap mahuli
Kaya kailangan alagaan natin lisensya. So ang palatandaan ko pang siyang 2, 4, 6, 7, 8, 9. Konti pa. Konti pa para legal. May laman o wala, kailangan naka 41 feet. Legal ano dito sa Canada. Sa US lang yan pwede kung saan mo i-distribute yan. Pero sa Canada, yan ang rules. Then iba rin ang rules sa LCB. Iba rin. Meron sa LCB may tinatawag na bridge weight. So 2, 4, 6, 8, 9 sakto. Then forward ko na lang din. Let's go! Rain keeps on falling, but I can't feel it crawling down my skin. Numb to the world outside, I let the water fill me from within. You used to walk beside me, I used to be another man. Give me a reason, baby, something that I can understand. Lit up the sky tonight, let's set the world alight. Fill up this desperate shore, oh, with your warming glow. I'm at my autumn low, oh, won't you take me home tonight? Break me or let me win, don't care, just let me in. Oh, this just tears me up, won't you just fill my cup? I'm at my autumn low, baby, just take me home tonight. Cold as the only color, cold as the ground beneath my feet. Bold was this drafted soldier before we slept out on the street. We all got a number, baby, we can never tell when time is up. I wish I could have been a better friend to you, but what more could I do? Lit up the sky tonight, let's set the world alight. Fill up this desperate shore, oh, with your warming glow. I'm at my autumn low, oh, won't you take me home tonight? Break me or let me win, don't care, just let me in. Oh, this just tears me up, won't you just fill my cup? I'm at my autumn low, baby, just take me home tonight. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Lit up the sky tonight, let's set the world alight. Fill up this desperate shore, oh, with your warming glow. I'm at my autumn low, oh, won't you take me home tonight? Break me or let me win, I don't care, just let me in. Oh, this just tears me up, won't you just fill my cup? I'm at my autumn low, baby, just take me home tonight. I know I'll never win this fight, won't you just take me
nandito na ako sa Welcome to Calgary, Blue Sky City. So, dito na tayo sa Calgary. So, yan, nagka-barrel lang ako sa daan ng kaunti. Na pumutok yung hose nun sa kulan, pero nagawa ko naman ang paraan. So, tuloy lang. So, hindi ko na napakita sa inyo, pero pagka papalitan ko na ulit siya ng hose kasi kailangan palit, temporary lang naman kasi nilagay ko. Pakita ko sa inyo kung ano yung nasira. Home of the Calgary Stampede. Yan, welcome back to Calgary. So dito ako dumaan sa gitna ng Calgary para makita nyo naman yung ano. So, makita natin kung anong meron yan, University of Calgary. Para makita naman natin yung gitna ng Calgary. Hindi siya downtown. Ito is Trans-Canada 1 pa rin. Dire-diretso labas ito ay Highway 1 pa rin. Gaganda lang ngayon paggagabi. Walang masyadong traffic. Unlike ng araw, lagi dito rush hour. So para lang makita nyo, dito na ako dumaan. Ayan. Hindi lang natin madadaanan yung Calgary Tower. Nasa kabilang side. University of Calgary. Stadium. Dito lang sa ano na to, may mga tawag doon, bus train tawagin. Bus train nga ba? Ano ba basta train? May train dito for commuters. Sa Vancouver ganun din, sa Toronto ganun din. Korean Day Festival. Wow. Ito yung Trans-Canada 1 ng loob ng Calgary. Nice one train. Parang ako lang yata ang truck na dumadaan. North Hill Center. Parang Portage lang. Portage Avenue. So nakadrop na ako ng aking trailer. Papunta na ako ng terminal para kumuha ng empty at yung isang converter para papunta na ako ng Leduc. Siguro bukas na ako makakaalis ng Leduc kasi ano ng oras din naman, late na. So, pero ibibiyahe ko na rin papunta ng Leduc para doon ako mag-start sa Leduc. Kasi magbubuo pa ako, magod na ako kasi nagawa pa ako nitong truck kasi yun nga, na breakdown ako. Hindi ko na napakita sa inyo kasi lakas ng ulan.
So kanina basang-basa nga ako nung ginawa ko. Saan tayo dadaan? Saan tayo? Barlow Trail tayo. And then Deerfoot Highway 2. Nakakapagod guys pagka ano, nasa ako pa naggawa. Nakasave ako ng towing, nakasave ako ng road service, nagastos ko ay 200 sa hose, sa coolant, at saka sa yun lang napagod. So wala na magagawa, sarili natin truck, kailangan nating makamenos ng gastos. Although bayad naman na itong truck natin, truck ko pala, hindi pala natin, kasi ako nagbayad dito, ako nagpakahirap. So yun, all goods. Parte ng Calgary. Yan lang, na-late na ako ng 2 hours. So almost 2 hours ako naggawa. Kasi nagbili pa ako ng parts sa Napa. Niremedyohan ko lang. Hindi siya no. Siguro mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung parts na nasira. So, dalawa pa naman yung nasira, dalawa sabay. Shit, talaga shit. Buti na lang hindi siya nag-overheat. Kung nag-overheat, yari tayo. Kasi nung lumabas na yung engine stop na low coolant, pinarada ko na agad. Buti nandun na ako sa Golden, sa ESO. Sayang hindi ko napakita sa inyo kasi malakas talaga ang ulan kanina. So basang basa talaga ako. Kahit yung gloves ko, itong short ko nga basa pa rin hanggang ngayon. Nagpalit lang ako ng t-shirt kasi mahirap matuyuan ng pagkayon sa katawan kasi baka magka-pneumonia. So oras ngayon dito ay 9:30, sa Winnipeg ay 10:30. So sa BC ay 8:30 pa lang doon. Kaya late ng 2 hours doon, kaya medyo maaga pa rin nung ano. Kaya yun. Yun talaga. Sarili mong truck, sarili mong gawa, sarili mong maintenance. Hindi kagaya ng company driver, tawag ka lang, road service, road call, wala kang problema sa babayaran kasi kumpanya naman ang babayad. Pero pagka sarili mo, you need to call by yourself, shop or mag-parts, maghanap ng parts, gumawa kung kinakailangan, kung kaya namang remedyohan, kayang gawin basta mayroong mga basic tools. At yun. So meron kasi ako reserbang hose pero maigsi lang, kaganon lang. But hindi siya magagawa ng remedyo kung yun lang na hose ang gagamitin ko. So ang ginawa ko, paliwanag ko sa inyo kung anong ginawa ko. Pakita ko sa inyo yung nasirang hose. Okay pa yung hose, yung lang pinagsusuksukan niya, pinagkakabitan lang niya na parang kupling na putol. So kung kasi puputulin ko yung hose at induksong ko, lalo akong mapapalaki ng gastos kasi yun din ang gagamitin ko pag pinili ko yung isa. So yan, magandang araw ulit mga kabiyero, no? So kagabi is tumigil na ako dito sa truck stop. Ilabas ko lang ng Calgary at parang hindi ako ma-rush hour ng traffic. So yun, at hindi na ako umabot. May oras pa ako kagabi, Pat. Hindi na ako umabot sa Lidok kasi nga wala na, hindi na kaya. Antok na talaga kasi kahapon maaga ako nag-unload, then yun nga, na-breakdown pa ako. So mapakita ko sa inyo yung ngayon ko papakita sa inyo yung nangyari. Kasi kahapon is malakas ang ulan. So tingnan ko muna kung mayroon pa akong coolant. Kasi naputulan ako ng hose.
naputulan ako ng hose ng sa coolant. Nako, kulang. Yun. Kulang na yung coolant ko. So anong nangyari, papakita ko sa inyo yung naputol. Yung naputol na hose, ito makalat pa. Ito, dalawa agad yung naputol. Sa plastic kasi siya naputol eh. Yan, dalawa agad yung naputol. Dalawang hose. Ito is papunta ng doser. Ang ginawa ko, bumili ako ng hose na ganito kalaki, na mahaba. Tapos ang ginawa ko, sa halip na sirain ko yung ano, kasi ang naputol naman yung isa yung pataas. Kaysa malakihan ako ng gastos, sinave ko yung hose. Then yung nasira kasi, naputol, yung papunta dito sa doser, injector ng DPF, papunta ron. Makikita niyo yan, yung hose na yun, yung may clamp. So niremedyohan ko lang kahapon, bumili ako ng hose, then coolant. Yun yung hose na yun, yung dalawa. Yung dalawang hose na yun, papunta sa taas. Dito nang galing yun, sa maliit dito eh. Dito sa banda rito, papunta ron. So yun, buti na lang kamo hindi nag-overheat. Nag-warning agad siya. Kaya sakto, nasa truck stop ako nung, malapit na ako sa truck stop nung na bumigay. Siguro nangyari kasi ang lakas ng ulan kahapon. Salo ko muna to. Sobrang lakas ng ulan kahapon, nag-backflash siguro yung tubig doon. And then na ano na yung plastic. So ang gawin ko, salinan ko muna ng coolant kasi below minimum na. So siyam na jug ako kahapon ng coolant. Buti may reserva pa ulit ako. So yun, at after to pre-tip. So yan, nahook up ko na rin yung converter ko. Wala akong V-box kasi doon ko kukunin sa lidok. Empty to. So yan. So yun, mag-inspection muna ako. Charge ko tong GoPro din. Kasi lobat, di ko na charge kagabi. Pinakita ko lang muna sa inyo kung ano yung nangyari sa akin kahapon. So buti na lang may malapit na tindahan ng parts. Hindi siya truck parts pero mga auto parts siya. Meron siya mga hose na per meter. Kaya yun lang binili ko. Diniremedyohan ko lang muna. Hi, good morning. Good morning. Yes, sir. Like this gate is temporarily closed, so you have to go through the other gate, east gate. Can I just leave my because this empty trailer, I'm just gonna bring it to West Bell, and I'm gonna pick it up my empty trailer here. Like this load is from Westwell. The trailer you No, are dropping off? the one that I have right now is empty. I'm just gonna bring it to West Bell, then I pick it up, I load it there, but I need to pick up an empty here in your yard. Yeah, but you have to go through the other gate. Yeah, I mean, can I leave my converter to in front on the road? Yeah, but you have to go through the other gate. Yes, you can. Okay, thank you. Yan ang problema ko. Napatras na ako dito, napapasok na ako dito. Hindi ko pala pwede rito.
kasi pwede na. Pating pasubo na, may converter pa naman. Hulog eh. Pating, grabe. Ako din sa dulo. Grabe, grabe. Mayroon pumatras pagka may converter na. Malaban, kontra. Iwanan ko na natin sa kalsada. Dito. Sa roundabout. Tutuloy ko lang dito yung converter, mamaya ko nababalikan. Paalala naman ako sa security. So yan mga kabiyero, narito na ako sa bahay. Inuwi ko yung truck dito sa bahay dahil hindi ako umabot doon sa shop namin sa Penner. So papachange oil ko sana. So bukas is half day sila, hindi nila magagawa. So ang gagawin ko, ako na lang mag-change oil. So kakauwi ko lang galing ng Leduc. Galing ako ng Calgary, Kelowna, tapos Leduc, tapos dito uwi na. So ako na lang mag-change oil para wala eh. May gagawin sana ako, pero bakit kailangan natin unahin itong truck? Hindi man natin pwedeng ipaliban to. Kailangan unahin. So yan, pinark ko na rito. Yung pick up ko nandyan para makalabas-labas, magamit. So okay naman na iuwi ko yung nasira dahil nga yun nga, nag-leak yung coolant. So ang gawin ko, kung makakakuha ko ng mas magandang parts, palitan ko na rin. Wala, ganun talaga. So yun guys, maraming salamat. At bukas mag-change oil na muna ako bukas, and greasing,
And ano pa ba? Basta bukas, tingnan na lang natin bukas inspectionin. So yun. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at ingat-ingat po lahat sa biyahe.